Ang bawat hakbang ni Claire Rodriguez sa marmol na sahig ng engranding mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Bilang head secretary ni Alexander von Kleist, hindi lang schedule ng bilyonaryo ang hawak niya rin ang pasensya nito na kasing nipis ng papel. Suot ang kanyang tila uniformeng itim na pencil skirt at puting blouse na hanggang leeg ang botones, mabilis siyang naglalakad habang tinitingnan ang kanyang tablet. The catering team is 10 minutes late with the appetizers, Claire. Isang pagkakamali pa't sisiguraduhin ko, di na sila makakatapak sa industriyang ito. Malamig na boses ang bumasag sa konsentrasyon ni Claire. Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa dulo ng grand staircase si Alexander. Nakasuot ito ng charcoal gray na suit na tila pa sadyang ginawa para bigyang diin ang bawat anggulo ng kanyang matikas na katawan. Ang kanyang mga mata na kulay abo at tila walang emosyon ay nakapako kay Claire. On it, sir. I've already contacted the manager. They are just parking the van. Mahinang sagot ni Claire kahit ng totoo, nagkakarera ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pamilyar na kuryenteng nararamdaman niya tuwing malapit ang lalaki. Good. And Claire? Huminto si Alexander sa tapat niya. Sapat na para maamoy ni Claire ang mamahaling woodsy scent ng perfume nito. Fix your hair. You look frantic. Napahawak si Claire sa kanyang pusod na buhok. May ilang hibla na ngang kumawala dahil sa pagtakpot-takpo niya buong hapon. Yes, sir. Pasensya na po. Nagsimula ang party. Ang mansyon na dati tahimik ay tila mausoleo na napuno ng ingay ng mga tawanan ng tunog ng mga kubyertos at mahinhin na musika mula sa isang string quartet. Ang lahat ay nakasuot ng mga mamahaling maskara mula sa bulintik ng ginto hanggang sa mga balahibo ng exotic na ibon. Si Claire na nakasuot ng simpleng silver mask ay nanatili sa gilid. Tinitiyak na bawat baso ay may laman at ang bawat bisita ay nasisilbihan. Sa kabilang panig ng bar, isang babaeng nagngangalang Samantha. Ang may madilim na balak. Hawak niya ang isang maliit na vial ng likidong kulay asul. Isang aphrodisiac na binili niya pa sa black market. Garantisado na magpapawala ng kontrol sa sino mang makakainom nito. Tonight, Alexander, you won't be able to say no to me. Bulong ni Samantha habang pasimpleng binubuhos ang gamot sa dalawang baso ng champagne na nakalagay sa tray ng isang waiter. Nadadaan sa tapat ni Alexander. Ngunit sa gitna ng siksikan at dilim ng party, isang aksidente ang nangyari. Isang lasing na investor ang nabangga ang waiter, dahilan para magkagulo ang mga baso sa tray. Sa taranta ng waiter na ilapag niya ang tray sa isang side table para punasan ang natapong alak. Eksaktong dumaan si Claire, tuyong-tuyo na ang lalamunan niya sa kakaasikaso sa mga bisita. Nakita niya ang tray na may dalawang baso ng champagne na tila iniwan na doon. Dahil sa sobrang pagod at uhaw, kinuha niya ang isa at mabilis na nilagok ito. Halos kasabay nun, lumapit si Alexander sa parehong table para kumuha ng inumin upang maibsan ang inis sa mga kausap niyang board members. Kinuha niya ang natitirang braso at ikalawang basong may gamot at ininom din ito ng isang lagukan. Di lumipas ang 10 minuto, naramdaman ni Claire ang kakaibang pagbabago ng kanyang katawan. Ang malamig na aircon ng mansyon ay tila naging sigaw ng bulkan. Ang kanyang paningin nagsimulang magdoble. Ang bawat ingay ay tila ba umaalingaw sa loob ng kanyang bungo. Bakit? Bakit ang init? Bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang maglakad pero parang gawa sa jelly ang kanyang mga binti. Ang kanyang balat ay naging sensitibo. Bawat banti ng tela sa kanyang damit ay tila nagdudulot ng kuryente na hindi niya maipaliwanag. Kailangan niyang makahanap ng banyo. Kailangan niyang maghilamos. Pilit siyang umakyat sa second floor, malayo sa mga tao. Ang bawat takbang ay tila isang pakikibaka. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. 120 per text, BPM o higit pa. At nararamdaman niya ang matinding pagkauhaw na hindi tubig ang makapapawi. Malabo ng paligid. Nakakita siya sa isang pinto na bahagyang bumukas. Sa isip niya, yon ang powder room. Pumasok siya at agad na napasandal sa pinto. Madilim ang silid. Tanging liwanag lang ng buwan mula sa malaking bintana ang nagbibigay ng anino. Hindi ito banyo. Isa itong malawak na kwarto na amoy ng tabako at sandalwood.
Amoy ni Alexander. Pero sa puntong yon wala na sa wisyo si Claire. Ang tanging alam niya, kailangan niyang humiga dahil tila umiikot ang kisame. Gumuho siya sa malambot at malaking kama. Hinayaan ang sariling damunin ng kadiliman at nag-aapoy na pakiramdam sa kanyang puson. Ilang sandali pa bumukas ang pinto, pumasok si Alexander. Ang kanyang korbata ay nakasabit na lamang sa kanyang leeg at ang dalawang botones ng kanyang polo ay bukas na. Pawisan siya at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng nararamdamang init. Ang gamot sa kanyang sistema nagsisimula na ring maghari. Damn it! What is wrong with me? Ungol niya. Sa dilim napansin niyang may tila bulto sa kanyang kama. Dahil sa epekto ng aphrodisiac at ng alak na nainom niya kanina, ang kanyang judgment ay tuluyan ng naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang korba ng isang babae na tila naghihintay sa kanya. Sa kanyang isip, isa to sa mga babaeng palaging nagtatangka na pumasok sa kwarto niya. Pero sa gabing ito, wala siyang lakas na itaboy ito. Sa halip ang matinding pagnanasa ang nanaig. Lumapit siya sa kama. Naramdaman niya ang hininga ng babae. Mabilis at mababaw. Hinawakan niya ang balikat nito at ang batlat ni Claire tila naging meet siya sa naglalagablab na damdamin ni Alexander. Hindi nila nakita ang mukha ng isa't isa sa ilalim ng mga anino at mga maskarang dahan-dahang natanggal at nalaglag sa sahig. Sa gabing yon, sa loob ng silid na dapat ay pag-aari lang ng mapagmataas na bilyonaryo, ang lahat ng pader na tila itinayo niya sa opisina ay tuluyang gumuho sa ilalim ng matinding init at pagnanasa. Kinaumagahan ang sinag ng araw na tumatagos sa kortina ang gumising kay Claire. Masakit ang kanyang ulo, tila binibiyak ang kanyang bungo. Ngunit nang subukan niyang gumalaw, naramdaman niya ang isang mabigat na braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon at muntik nang mapatili nang makita ang mukha ni Alexander von Kleist na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Walang suot na kahit ano sa ilalim ng kumot. Sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala kagabi. Ang inumin, ang pagkahilo, ang pagpasok sa kwartong ito at ang mga haplos na hindi niya dapat naranasan. Kasabay ng pagbangon ni Claire, nagising din si Alexander. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagnanasa kagabi ay mabilis na napalitan ng puot at pandidiri nang makilala kung sino ang katabi niya. You! Gumaralgal ang boses ni Alexander. What the hell are you doing in my bed, Claire? Sir, hindi ko po sinasadya. Akala ko po banyo ito. Stop it! Sigaw ni Alexander habang mabilis na nagsuot ng bathrobe. Tumayo siya tumingin kay Claire na tila isa tong basura. I thought you were different. I thought you were professional pero isa ka lang pala na oportunista. Ginamit mo ang pagkakataong lasing ako para akitin ako para ano? Para maging Mrs. Von Kleist? Hindi po totoo yan. Umiiyak na sagot ni Claire habang yakap ang kumot para takpan ang sarili. Wala akong balak na ganyan. Save your lies, mariing sabi ni Alexander. Kumuha siya ng checkbook sa kanyang drawer at mabilis na nagsulat. Here, take this. 5 million pesos. I want your resignation letter on my desk in 1 hour. Umalis ka na bago ko pa makalimutang babae ka at magawa ko ang bagay na pagsisisihan mo. Nihagis niya ang tseke sa mukha ni Claire. Ang sakit na naramdaman ni Claire sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit bago pa makasagot si Claire, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa pinto. Click! Bumukas ang pinto gamit ang isang master key. Niluwa ang isang matandang lalaking may hawak na tungkod. Ang muka ay baka sa matinding galit at pag-aalala. Si Don Alfonso von Kleist, ang lolo ni Alexander at ang tunay na may-ari ng imperyo. Alexander, kanina pa ako katok ng katok. Ano tong naririnig kong sigawan? Huminto ang matanda at napatitig sa dalawa. Kay Claire na umiiyak at kay Alexander. Lolo, it's not what it looks like. Depensa ni Alexander. Tumahimik ka. Hinambalos ng matanda ang sasahig gamit ang tungkod. Nakita ng dalawang mata ko ang nangyari. Nilapastangan mo iyong sekretarya sa loob ng sarili mong pamamahay. Isang Von Kleist ang gumawa nito. She set me up, Lolo. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Singhal ni Don Alfonso. Tumingin siya kay Claire na may halong awa at determinasyon. Alexander, mapanagutan mo ang babaeng to. Walang lalabas sa kwartong ito nang di ko kasama.
You will marry her, secretly or not. Gagawin niyo ang tama. At kung tatanggi ka, kalimutan mong apo kita at kalimutan mo ang kumpanyang minana mo. Nanlamig si Alexander. Tumingin siya kay Claire ng may matinding galit. Para sa kanya, ito na ang pinakamasamang bangungot sa buhay niya. Ang maitali sa isang babaeng tingin niya ay manggagamit. Habang si Claire naman ay nakatingin sa kawalan. Batid na ang impyernong kahaharapin niya sa kamay ni Alexander na magsisimula pa lamang. Ang katahimikan sa loob ng silid kasing bigat ng semento. Ang tanging naririnig na tunog ay ang mabilis na paghinga ni Claire at ang mariing paggangalit ng mga ngipin ni Alexander. Ang tseke na kanina lamang ay inihagis sa kanya na natiling nakakalat sa sahig. Isang simbolo ng kawalan ng tiwala at paghamak. Lolo, hindi niyo alam ang sinasabi ninyo. Ang boses ni Alexander gumaralgal na pigil na galit. This woman, she is a gold digger. She planned this. Bakit ko pakakasalan ng isang taong ginapang ako sa sarili kong kama para lang sa pera at posisyon? Enough! Sigaw ni Don Alfonso. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong sala, sapat na para manginig ang mga bintana ng mansyon. Nakita kong ebidensya, Alexander. Nakita ko kung paano mo siyang tratuhin ng maging kayo. Isang Von Kleist ang kumuha sa dangal ng babaeng to sa ilalim ng bubong ko. Hindi tayo mga hayop na pagkatapos magbabayad lang ng pera para makatakas sa responsibilidad. My decision is final. Tumingin ng matanda kay Claire. Ang kanyang mga mata bagamat matapang ay may bakas ng lambot at simpatya. Iha, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hanggat ako ang nakatayo dito, walang tatarikot sa kasalanang ginawa sa'yo. Papakasalan ko ang apo ko sa ayaw at sa gusto niya. Pero lolo, isang salita pa, Alexander, at pipirmahan ko ang dekreto na naglilipat ng lahat ng shares mo sa foundation. Is that what you want? To lose the company over your pride? Natigilan si Alexander. Ang Von Kleist Industries ang buhay niya. Binuhos niya ang bawat segundo ng kanyang oras para palaguin ito mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang mawala ang kumpanya ay parang pagkuha na rin sa kanyang hininga. Tumingin siya kay Claire, ang babaeng dati pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang mahalagang dokumento, ngunit ngayon tiningnan niya na parang isang lason na sumira sa kanyang perpektong buhay. Fine, mariing sabi ni Alexander. Ang bawat salita ay tila may lason. I will marry her, but don't expect me to be a husband. For me, she's nothing but a legal liability that I have to endure. Pagkalipas ng 3 araw, isang mabilis at lihim na sibil na kasal ang naganap sa isang maliit na opisina ng West. Walang puting gown, walang mabulaklak na altar, at walang masayang pamilya. Isang simpleng dokumento lamang ang pinirmahan ni Don Alfonso bilang saksi at ang 2 taong puno ng puot at lito sa isa't isa. Pagkatapos ng pirmahan, hindi man lamang hinawakan ni Alexander ang kamay ni Claire para sa tradisyonal na pagbati. Agad siyang lumabas ng silid at sumakay sa kanyang itim na Rolls Royce. Iniwan ang kanyang bagong asawa na nakatayo sa gilid ng kalsada kasama ang lolo nito. Ang tanging naiwan kay Claire ay ang singsing na sapiritang sinuot ni Alexander sa kanya. Isang mamahaling brilyante na tila kadena sa kanyang kalayaan. Iha, pasensya ka na sa apo ko, malungkot na sabi ni Don Alfonso habang hinihimas ang balikat ni Claire. Masyado siyang nabulag sa galit ngayon, pero maniniwala akong balang araw, makikita niya rin ang halaga mo. Sa ngayon, pumasok ka sa trabaho, huwag kang susuko. Tumango lamang si Claire. Pinigilan ang pagpatak ng luha. Trabaho, yun na lang ang natitirang normal sa buhay niya. Kahit na alam niyang sa opisina na dati kanyang kanlungan ay magiging buhay na impyerno mula sa araw na to. 8:00 pa nga lamang ng umaga, ay nasa loob na ng Von Kleist Industries si Claire. Inaasahan niya na magiging awkward ang lahat, pero hindi niya inaasahan ang bagsik na sasalubong sa kanya. Pagpasok niya sa executive suite ni Alexander, nakita niya na halos hindi na makita ang ibabaw ng kanyang mesa dahil sa kapal ng mga asul na folder na nakatambak doon. You're late by 2 minutes, Mrs. Von Kleist, pang-uyam na Alexander. Nakaupo to sa kanyang swivel chair, ang seryosong mukha mas lalong naging matalim. Di man lang niya tiningnan ang kanyang asawa. Sir, 8:00 po ang simula ng shift ko. Eksaktong 8:00 po ngayon.
Mahinang sagot ni Claire, pilit pinananatili ang profesionalismo. In this office, my time is the only time that matters. At dahil pakiramdam mo kapantay mo ko dahil sa pirasong papel na yon, hayaan mong ipaalala ko sa'yo kung sinong amo rito. Tinuro niya ang mga folder na tila bundok sa mesa ni Claire. All of those financial reports from the last 5 years need to be encoded and cross-referenced by 5 p.m. today. Manual entry. I don't want you using the automation software or asking help from the IT department. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Sir, aabuti ng 3 araw ang dami nito kung manual ang gagawin ko. May mga meeting pa kayong dapat kong i-coordinate? Then you better start now, shouldn't you? At ayokong makita kang tumatayo sa upuan mo hanggat hindi pa yan tapos. No lunch breaks, no coffee breaks. Your needs can wait. Just like how you waited for the perfect moment to trap me in that room. Malamig na dugtong ni Alexander. Kumirot ang dibdib ni Claire sa paratang nito. Hindi ko kayo sinet up, Alexander. Bakit pa hindi niyo ako pinaniniwalaan? Pwede nating i-check ang CCTV sa hallway. Makikita niyo doon na I don't need to check on anything. My eyes and my memory are enough. Tumayo si Alexander at mabilis na lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang baba ni Claire at tinaas to ng marahas para magtama ang kanilang mga mata. Dahil ang mga katulad mo, Claire, ay mahusay umarte. Suot ang salamin at ang inosenteng mukha, pero sa loob isang tusong ahas na handang ibentang katawan para sa posisyon. You wanted this life? Fine. I will make sure you regret every single second of being my wife. Binitawan niya ang baba ni Claire ng padaskol at bumalik sa trabaho na tila walang nangyari. Lumipas sa mga oras, ang sikat ng araw sa labas ng glass walls ng opisina ay dahan-dahang napalitan ng kulay kahel hanggang sa magdilim ang langit. Hindi tumayo si Claire. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na sa tindi ng pagod sa pagtatype ng libo-libong data. Ang kanyang sikmura nagsisimula na ring humapdi dahil wala pang laman simula kaninang umaga. 7:00 na ng gabi, wala nang tao sa floor kundi silang dalawa. Lumabas si Alexander mula sa kanyang inner office, suot ang kanyang mamahaling coat at bitbit ang kanyang briefcase. I'm going to a gala dinner with Samantha. I don't expect you to be home early. Huwag kang aalis hanggang dito po sa mga reports na yan. I'll check them tomorrow morning at 6 a.m. Kung may mali kahit isang comma o decimal point, uulitin mo lahat mula simula. Malamig niyang bilin. Sir, hindi pa po ako kumakain. Medyo nahihilo na po ako. Mahinang sabi ni Claire. Namumutla na siya at ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumawa ng mapait si Alexander. Isang tunog na walang bahid ng saya. Gutom? Akala ko ba sanay ka sa hirap? O baka naman nakalimutan mo na agad ang pinagmulan mo dahil asawa na kita ng ilang araw. Stay there, work. Yan ang tanging silbi mo rito ngayon. You wanted the title, now endure the consequences. Iniwan siya mag-isa ni Alexander sa malawak at madilim na opisina. Habang pinapanood ni Claire ang pag-alis ng sasakyan ni Alexander mula sa bintanang na ika-40 palapag, dahan-dahang pumatak ang kanyang buhay bilang wala pa sa kalahati ng kanyang luha sa keyboard. Ang hapdi ng sikmuran niya, ang hapdi ng kanyang puso. Ito ang unang gabi ng bagong buhay bilang asawa ng bilyonaryo. At bawat segundo ramdam niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao. 12:00 na ng hating gabi nang matapos ni Claire ang huling pahina ng report. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa tindi ng pagod at ang bawat titik sa screen ng computer ay tila sumasayaw na sa kanyang paningin. Sa sobrang hapdi ng kanyang sikmura, di niya na maramdaman ang gutom. Tanging isang baka-bakanting pakiramdam na lamang ang naiwan. Iniligpit niya ang kanyang mga gamit nang nanginginig ang kamay. Pilit tinatago ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Dahil wala na siyang lakas na mag-abang ng masasakyan sa gitna ng gabi, napilitan siyang mag-book ng taxi gamit ang huling pera sa kanyang wallet. Habang nakasandal ang ulo niya sa bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na tila babilis sa naglaho. Ang tanging hiling niya lamang sa mga sandaling iyon, makauwi sa maliit at payak niyang apartment. Ang tanging lugar kung saan hindi siya isang oportunista o asawang kalabog, kundi si Claire lang. Nakarating siya sa kanyang tinutuluyan sa isang lumang apartment building sa labas ng sentro ng Makati. Pagpasok niya sa maliit niyang silid, bumuntong hininga siya. Amoy ng pamilyar na kape at lavender ang sumalubong sa kanya. Binaba niya ang kanyang bag at hindi na nag-abala pa na magpalit ng damit. Agad siyang humiga sa kanyang manipis na kama, handa nang lamunin ng antok para makalimot kahit pansamantala.
Ngunit di pa tumatagal ng 10 minuto ang kanyang pagpikit nang mabulabog ang katahimikan ng gabi ng sunod-sunod at malalakas na katok sa kanyang pinto. Bang! 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 Claire, buksan mo ang pinto! Ang boses na yon hindi nagkakamali. Matigas, baritono at puno ng otoridad. Napabalikwa si Claire sa tindi ng kabati na nagising ang lahat ng kanyang ugat. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. Doon, bumungad sa kanya si Alexander. Mukhang galing pa to sa gala dinner dahil suot pa nito ang kanyang tuxedo, bagaman nakatanggal na ang kanyang bowtie at bahagyang nakabukas ang kanyang polo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sir Alexander, anong ginagawa niyo rito? Gabi na po. Nauutal na tanong ni Claire habang nakahawak sa hamba ng pinto. Hindi siya sinagot ni Alexander. Sa halip, tinulak nito ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob ng maliit na apartment. Ginala ni Alexander ang kanyang paningin sa paligid. Sa maliit na lababo, sa luma niyang sofa at sa mga bookshelf na puno ng mga libong pinag-ipunan ni Claire, ang bawat sulok ng apartment ay tila hinuhusgahan ng kanyang presensya. So, itong pinagtataguan mo, pang-uyam ni Alexander? Akala mo ba, matapos ang kasal, hahayaan kitang manatili sa butas na to? Anong sasabihin ng lolo kapag nalaman niya na ang asawa ng isang Von Kleist ay nakatira sa isang squatter-like apartment? Sir, maayos naman pong tinitirahan ko. Dito po ako sanay at dito po ako tahimik, sagot ni Claire, pilit na pinaninindigan ang kanyang munting tahanan. I don't care about your peace, Claire. Pack your things, now. Maotoridad na utos ni Alexander. Po, ngayon na? Pero madaling araw na po. Did I stutter? Lumapit si Alexander sa kanya. Sapat na para maramdaman ni Claire ang init na nanggagaling sa katawan ng lalaki. Hindi kita dinala dito para makipag-debate. Mula sa gabing to, sa penthouse ko na ikaw titira. Hindi dahil gusto kita roon, kundi dahil ayokong magkaroon ng dahilan si Lolo para sermonan ako araw-araw tungkol sa pagiging irresponsabling asawa. Ayoko po, matapang na sabi ni Claire kahit ang totoo nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sapat na po ang ginagawa niyo sa akin sa opisina. Hayaan niyo naman akong magkaroon ng sariling espasyo pagkatapos ng trabaho. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alexander. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Claire at hinila to papalapit sa kanya. Huwag kang magmalinis, Claire. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ang makapasok sa mundo ko? Ang matulog sa malambot na kama at magkaroon ng akses sa lahat ng yaman ko? Ngayong binibigay ko na sa iyo, huwag kang magpapanggap na tila ayaw mo. Hindi niyo naiintindihan, bulong ni Claire. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong hiningi sa iyo. Ni isang sentimo wala akong hiningi. Lies. Everything that comes out of your mouth is a lie, mariing sabi ni Alexander. Kinuha niya ang isang malaking duffel bag na nakita niya sa cabinet ni Claire at nagsimulang isilid ang ilang mga damit dito nang walang kaayusan. 15 minutes. Kung di ka pa nakahanda, hihilahin kita palabas dito kahit nakapajama ka lang. Wala nang nagawa si Claire. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Alexander ay mabilis siyang nagligpit ng kanyang mga importante na gamit. Ang bawat gamit na inilagay niya sa bag ay tila bahagi na ng kanyang pagkatao na unti-unting kinukuha sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na inilipat sa isang mas marangyang selda. Nang matapos sila, binuhat ni Alexander ang bag ni Claire na tila wala itong bigat at naunang lumabas. Tahimik namang sumunod si Claire. Ang kanyang puso ay mabigat sa bawat hakbang pababa ng hagdan. Sa labas, naghihintay isang luxury SUV. Pinagbuksan siya ng pinto ni Alexander pero hindi ito isang galanteng kilos. Ito ay isang babala. Pagdating sa penthouse ni Alexander, sa tuktok na isang ultra-modernong skyscraper, halos hindi makahinga si Claire sa sobrang ganda ng tanawin. Ang buong dingding ay gawa sa salamin. Kitang-kita ang buong kislap ng Maynila. Ngunit sa likod ng karangyaan, naramdaman niya ang matinding lamig. This is your room. Tinuro ni Alexander ang isang pinto na malayo sa master suite. Huwag kang magpapapasok sa kwarto ko. Huwag kang makikialam sa mga gamit ko at higit sa lahat, huwag mong iisipin na dahil magkasama tayo sa iisang bubong ay magbabago ng trato ko sa iyo. Sa opisina, ikaw pa rin ang sekretarya ko at dito, ikaw ang mantsa sa buhay ko na kailangan kong tiisin.
Pumasok si Alexander sa kanyang kwarto at marahas na isinara ang pinto. Naiwan si Claire sa gitna ng malawak at tahimik na penthouse. Ang hapdi ng kanyang sikmura ay bumalik, kasabay ng matinding pagod. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kanyang bag at doon, tuluyan ng humagulhol ng iyak. Akala niya nakuha niya ng lahat ng sakit sa opisina, pero ang manirahan kasamang lalaking kinasusuklaman niya ay isang uri ng parusa na hindi niya alam kung hanggang kailan niya kaya bang dalhin. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng penthouse ay hindi nagdala ng init kay Claire. Tila mas lalo pa nitong idiniin ang lamig ng kanyang bagong realidad. Halos 3 oras lang ang tinulog niya sa maliit na sofa sa bakanteng kwarto. Isang silid na bagaman marangya ay tila kulang sa hangin dahil sa bigat ng presensya ni Alexander sa kabilang panig ng dingding. Pagbangon niya, ang unang naramdaman niya ay ang pamilyar na hapdi sa sikmura. Ngunit sa pagkakataong to, may kasama itong kakaibang pakiramdam. Hindi lang to basta gutom. May kung anong asido na tila umaakyat sa kanyang lalamunan. At ang amoy ng mamahaling leather at panlinis sa penthouse sa dati mabango para sa kanya ay biglang naging nakakasuka. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo at sumuka, kahit na wala namang lumalabas kundi tubig at abdo. Napasandal siya sa malamig na tile, hinahabol ang hininga habang nanginig ang mga tuhod. Siguro dahil lang to sa puyat at hindi pagkain kahapon. Masyado lang akong na-stress sa mga nangyayari. Bulong niya sa sarili, pilit tinataboy ang anumang kaba. Lumabas siya ng kwarto, nakita si Alexander sa kusina. Nakasuot na ito ng kanyang puting polo, nakatupi ang manggas hanggang siko habang nagtitimpla ng kape. Ang bango ng espresso ay pumupuno sa paligid, pero para kay Claire, ang amoy na iyon ay tila isang malakas sa suntok sa kanyang sikmura. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. "Don't just stand there, Claire. Mag-ayos ka na. We leave in 15 minutes. Sabi ni Alexander nang di man lamang lumilingon. "And make sure your eyes don't look like you cried the whole night. Ayokong isipin ni Lolo na pinapahirapan kita rito. Magmukha kang desente." "Sir, pwede po bang wag muna akong uminom ng kape? Medyo masama lang pakiramdam ko. Sa sikmura ko?" Mahinang sagot ni Claire habang nakahawak sa gilid ng mesa para hindi matumba. Lumingon si Alexander. Ang kanyang kilay ay magkasalubong sa inis. "Anong drama na naman to? Kung iniisip mo na makakatakas ka sa trabaho dahil sa sakit ng sikmura, nagkakamali ka. You chose this life, remember? Get ready. Ayoko ng late." Sa opisina, mas lalong naging malupit ang oras. Tambak ang mga papeles at ang bawat galaw ni Claire ay sinusubaybayan ni Alexander sa pamamagitan ng glass wall. Ngunit sa gitna ng pagtatype, may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Claire. Ang matinding pagnanasa sa pagkain na dati ay hindi niya naman pinapansin. Bigla siyang nagkaroon ng kakaibang craving sa isang bagay na maasim. Green mangoes, hilaw na mangga na may bagoong na sobrang anghang. Ang imahe nito sa kanyang isipan ay tila nagpapatulo ng kanyang laway at nagpapakulo ng kanyang dugo. Kasunod noon ang matinding gusto sa sinigang na baboy. Yung sobrang asim na tila pipilipit ang mukha mo sa bawat mong paghigop. Bakit? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Gutom lang ba ito? Tanong niya sa sarili. Hindi niya pa magawang ikonekta ang mga tuldok. Para sa kanya, epekto lang po ito ng panlalaki sa kanya ni Alexander at ng kawalan ng maayos na pahinga. Bandang 3:00 ng hapon, habang nag-aayos siya ng schedule ni Alexander, dumaan ang isa nilang staff na may dalang merienda. Isang supot ng kwek-kwek at may sausawa na puno ng sibuyas at ng sili. Ang amoy nito ay umabot na sa tabi ni Claire. Sa halip na matakam, biglang bumaliktad ang sikmura ni Claire. Ang pagsusuka na pinigilan niya kaninang umaga ay biglang bumalik ng may puwersa. Hindi na siya nakapagpaalam. Tumakbo siya pasyungo sa banyo ng mga staff at halos madapa siya sa pagmamadali habang tinatakpan ang kanyang bibig. Sa loob ng cubicle, doon niya ay binuhos ang lahat. Humagulhol siya habang yakap ang sarili. Ang pagod, ang gutom, ang puyat at ang pakiramdam na tila unti-unti siyang namamatay sa loob ng kumpanyang ito. Lahat ay sumasabay sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Ang tanging alam niya lamang ay ang hapo ng kanyang katawan.
Nang lumabas siya sa banyo, namumutla siya at nanginginig. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nakatayo na roon si Alexander. Madilim ang muka at nakapamulsa. "Where have you been? I've been calling you for 10 minutes, Claire." Sigaw ni Alexander, dahilan para mapatingin ang ibang empleyado na kanina pa nakikiramdam. "Sir, nag-CR lang po ako. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko." Nauutal niyang paliwanag. "Inabot ka ng 10 minuto sa CR para lang mag-ayos ng mukha? Tingnan mong sarili mo, para kang bangkay na naglalakad. Kung plano mong magpakitang gilas sa pagiging kawawa para kaawaan ka ng mga tao rito at isipin nilang masama akong asawa, itigil mo na. It's pathetic," sabi ni Alexander sa harap ng lahat. Walang pakundangan sa damdamin ni Claire. "Sir, hindi po sa ganon. Go back to work. I want those audits finished before you leave tonight. At huwag kang lalabas para bumili ng kung anong pagkain na kinikrave mo. I saw you looking at the staff's food earlier. You stay here. No food until everything is done." Yan ang parusa mo sa pagiging irresponsable. Tinalikuran siya ni Alexander at pumasok sa opisina nito. Marahas na isinara ang pinto na tila ba huling hatol na yon. Nanlambot ang mga tuhod ni Claire. Umupo siya at pilit na itinuloy ang pagtatype. Kanina, kahit ang bawat letra sa screen ay naglalaho na sa kanyang paningin. Ang kanyang sikmura ay hindi na lang hapdi ang nararamdaman. Ito ay tila isang malaking butas na kumakain sa kanyang natitirang lakas. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw, pero pinili niyang manahimik. Hindi niya alam na ang lahat ng paghihirap na ito, ang mga cravings na ito at ang panghihina ng kanyang katawan ay may mas malalim pang dahilan na malalaman niya sa pinakamahabang paraan. Ang bawat minuto sa loob ng executive suite ay tila isang dekada para kay Claire. Ang tunog ng aircon ay humuhuni sa kanyang pandinig, ngunit mas malakas ang kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagwawala. Ang mga numero sa spreadsheet na kanina pa niya tinitingnan ay nagsisimula ng maging malabo. Tila mga itim na langgam na nagkakagulo sa puting screen. "Claire, nasa na presentation deck para sa board meeting bukas?" Isang malamig at maotoridad na boses ang narinig niya mula sa intercom. Bumasag sa katahimikan ang kanyang pag-iisip. Napahawak si Claire sa kanyang sentido na tila binibiyak. "Sir, malapit na po. I-email ko na po sa inyo sa loob ng ilang minuto." 5 minutes? "I said I wanted it 10 minutes ago. Pumasok ka rito sa opisina ko ngayon din." Nanginginig ang mga binti ni Claire nang tumayo siya. Pakiramdam niya gawa sa marupok na salamin ang kanyang mga paa. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng opisina ni Alexander, biglang dumilim ang paligid. Nang isang saglit, huminto siya, kumapit sa pader at huminga ng malalim. "Kaya mo to, Claire. Konting tiis na lang." Pagpapalakas niya sa sarili kahit na nga ba ang totoo, wala na siyang nararamdamang lakas. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Alexander sa kanyang swivel chair, matikas at tila walang kapaguran. Ang presensya nito ay tila sumasakal sa hangin sa loob ng kwarto. "Explain this." Inihagis ni Alexander isang folder sa harapan niya. "Bakit may discrepancy sa logistics report? Isang pagkakamali pa, Claire, at sisiguraduhin ko pagsisisihan mo ang araw na pumasok ka sa kumpanyang ito." "Sir, manual entry po ang pinagawa ninyo. Baka po nagkamali lang sa isang decimal point dahil sa dami." "Reasons? I don't pay you for reasons. I pay you for perfection," sigaw ni Alexander. Ang boses ito ay umaalingaw sa apat na sulok ng silid, dahilan para mapatalon si Claire sa gulat. Biglang uminog ang buong mundo. Ang mukha ni Alexander ay naging malabo, tila isang anino na lamang sa gitna ng liwanag. Naramdaman ni Claire isang matinding lamig na gumabang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Sinubukan niyang umawak sa gilid ng mesa ni Alexander para balanse ng sarili, pero ang kanyang mga kamay tila nawala ng buto. "Claire?" Napansin ni Alexander ang biglang pamumutla ng sekretarya. "Claire, what's wrong with you?" Bago pa man makasagot ang babae, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak si Claire sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbulagta ay bumasag sa tensyon ng silid. Ang huling narinig niya ay ang marahas na pag-atras ng upuan ni Alexander at ang pagtawag nito sa kanyang pangalan na tila ba nanggaling pa sa kailaliman ng lupa. Nagising si Claire sa isang maputing silid. Ang amoy ng antiseptic at rubbing alcohol ang agad na sumalubong sa kanya.
Nakita niya ang isang IV drip na nakakabit sa kanya, nakaliwang kamay. Sa tabi niya nakaupo ang isang lalaking naka-white coat, seryosong nagsusulat sa isang medical chart. Mabuti naman at gising ka na. Masyado mong binigla ang katawan mo. Iha? Nasaan ako? Mahinang tanong ni Claire. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Nasa klinika ng kumpanya. Ako si Dr. Lucas. Pakilala nito. Nahimatay ka sa loob ng opisina ng CEO. Ayon sa staff, halos 1 oras ka ring walang malay. Kailangan ko nang bumalik sa itaas? Magagalit po si Sir Alexander kapag nalaman niyang wala ako sa mesa ko. Pilit na bumabangon si Claire. Kahit na hilong-hilo pa siya. Huwag ka na munang gumalaw. Pigil ni Lucas sa kanya. Claire, kailangan natin mag-usap tungkol sa resulta ng mga laboratory test na ginawa ko habang tulog ka. Nakita ko ang mga sintomas mo. Ang panghihina, ang sobrang baba ng blood sugar at ang acidic na sikmura. Kinabahan si Claire. Ano po yon, Doc? May sakit po ba ako sa puso? O dahil lang po ba ito sa pagod? Umiling ang doktor at lumapit sa kanya. Ang mukha ay seryoso pero may bakas ng pag-aalala. Hindi ka may sakit, Claire. Pero ang katawan mo ay dumadaan sa isang malaking pagbabago na nangangailangan ng matinding pag-iingat. Your HCG levels are high. Congratulations, Claire. You are 6 weeks pregnant. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Claire. Ang puting kisame ng klinik ay tila gumuho sa kanya. Paningin. 6 na linggo. Yon ang gabing yon. Ang gabing akala niya ay katapusan na ng kanyang dangal. Pero simula pala na isang buhay na ngayon ay nasa loob niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang patag na tiyan. Nanginginig ang kanyang kamay habang idinadampi ito sa ibabaw ng kumot. Buntis po, ako? Halos pabulong na niyang tanong. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak at nabasa ang puting unan. Yes, pero Claire, kailangan natin maging tapat. High risk ang lagay mo ngayon. Masyadong mababa ang timbang mo at ang stress levels mo nasa critical na level. Kung di ka magpapahinga at kakain ng maayos, malalagay sa panganib ang bata. Pwede kang makunan kung itutuloy mo ang ganitong klase ng pagtatrabaho. Isang matinding takot ang bumalot kay Claire. Takot hindi para sa sarili niya, kundi para sa sanggol. Paano niya sasabihin to? Sa isip niya, ang ama ng batang ito ay ang lalaking walang ibang ginawa kundi saktan at tamakin siya nitong mga nakaraang linggo. Don Lucas, pakiusap, higbi ni Claire habang mahigpit na inahawakan ang kamay ng doktor. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong sasabihin kahit kanino na buntis po ako, lalo na sa management, lalo na po kay Sir Alexander. Pakiusap, itago niyo po muna ang tungkol dito. Nangunot ang noo ni Lucas. Pero Claire, ang ama ng bata, kailangan malaman ang kalagayan mo para matulungan ka niya. Sino ba ang ama nito? Maaari natin siyang tawagan. Umiling si Claire ng mabilis. Ang takot sa kanyang mga mata, hindi maikakaila. Hindi ko pa po pwedeng sabihin kung sino siya. Pero Doc, nakikiusap ako. Kapag nalaman nila, lalo na ng CEO, mawawalan ako ng trabaho. Iisipin nilang ginagamit ko lang tong dahilan. Bigyan niyo po ako ng oras na ayusin ang lahat. Ako na po ang magsasabi sa kanya kapag handa na po ako. Bumuntong hininga ang doktor. Bilang medical professional, alam niyang may karapatan ng pasyente sa privacy. Sige Claire, pangahawakan ko ang doctor-patient confidentiality. Sa records ng clinic, ilalagay ko na nahimatay ka dahil sa severe anemia at exhaustion. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong kumuha ng pahinga. Hindi kakayanin ng bata ang ganitong trato sa sa opisina. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Bulong ni Claire habang yakap ang kanyang sarili. Di alam ni Claire na sa labas ng pintuan ng klinik, nakatayo si Alexander. Nakasandal ito sa pader. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Di niya na narinig ang buong usapan dahil soundproof ang kwarto. Pero ang kaba sa kanyang dibdib, simula nang makita niyang bumagsak si Claire ay hindi pa rin humuhupa. Nang bumukas ang pinto, agad na bumalik ang malamig na maskara sa mukha ni Alexander. Pumasok siya, tiningnan ang maputlang si Claire. Tapos na ba ang drama mo? Kung okay ka na, bumalik ka na sa itaas. Marami ka pang tatapusing reports? Malamig niyang sabi. Hindi alam na ang babaeng nasa harap niya ay nagdadala na ng kanyang anak. Ang sikretong magiging mitsa ng tuluyang paglayo ni Claire sa kanya.
Tumingin si Claire sa mga mata ni Alexander. Wala nang galit sa kanyang puso, kundi isang matinding desisyon. Desisyon na kailangan niya ng protektahan ang kanyang anak mula sa lalaking tinuturing siyang mantsa sa buhay nito. Magpapatuloy ang plano ni Claire, isang planong tuluyan ng puputol sa ugnayan nila ni Alexander. Ang pag-alis ng walang paalam. Ang bawat araw na lumilipas sa loob ng Von Kleist Industries ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa natitirang lakas ni Claire. Mula nang malaman niya ang katotohanan sa klinik, nagbagong timpla ng kanyang mundo. Ang bawat niyang galaw may kasama ng pag-iingat, ang palihim na paghawak sa kanyang tiyan tuwing walang nakatingin, ang pag-iwas sa matapang na amoy ng kape ni Alexander na dati paborito niya at ang pagpilit na lokay ng pagkain kahit ang tayong gusto ng kanyang sikmura ay ilabas lahat ng laman nito. Claire, nasa ng quarterly audit? I've been waiting for 10 minutes. Ang boses ni Alexander ay umalingaw-ngaw mula sa intercom, puno ng pamilyar na iritasyon at pagmamataas. Napapikit si Claire, huminga ng malalim. I'm coming, sir. Sagot niya habang dahan-dahang tumatayo. Pakiramdam niya umiikot ang paligid, pero pinilit niyang ituwid ang kanyang tindig. Pagpasok niya sa opisina ni Alexander, ang amoy ng mamahaling leather at ang matapang na pabango ng lalaki ay agad na sumulubong sa kanya. Dati, ang presensya ni Alexander ang nagpapatibok ng puso niya sa paghanga. Ngayon, ito'y nagdudulot ng matinding kaba at pagkahilo. Nilapag niya ang makapal na folder sa mesa nito nang nanginginig ang kamay. You look pale. Again, sabi ni Alexander habang di inalis ang tingin sa kanyang laptop. Common sense, Claire. Kumain ka lang kung kailangan kumain. Ayoko may bumabagsak na empleyado sa harapan ko, lalo ng asawa ko. It looks bad for the company's image. Huwag mong isipin na dahil nahimatay ka noong isang araw, ibabawasan ko ang trabaho mo. I understand, sir. Mahinang sagot ni Claire. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang ama ng batang dinadala niya. Ngunit sa halip na kalinga, ang tayong nakikita niya ay ang puot sa mga mata nito. Sa sandaling yon, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Hindi kailanman magiging ligtas ang anak ko sa piling ng taong to. Nang gabing yon sa penthouse, habang abala si Alexander sa isang international conference call, mabilis na kumilos si Claire. Hindi niya na kayang hintayin pa ang susunod na linggo. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang katawan at ang bawat sigaw ni Alexander ay tila isang saksak sa kanyang sanggol. Kinuha niya ang isang pirasong papel at isinulat ang kanyang maikling resignation letter. I am resigning effective immediately. Please don't look for me. Maikli, diretso at puno ng pait. Nilapag niya ito sa ibabaw ng dining table kasama ang singsing ng brilyante na sapilitang sinuot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga mahalagang dokumento at ilang pirasong damit. Tahimik siyang lumabas ng penthouse habang madaling araw pa. Sumakay siya sa bus patungo sa kanilang probinsya sa Quezon, kung saan ang tanging alam niya ay ang sariwang hangin at ang katahimikan ng bukid ang makakapagligtas sa kanila ng kanyang anak. Kinabahan ng buong opisina kinabukasan. 10:00 na ng umaga, pero wala pa ang perfect secretary. Si Alexander kanina pa pabalik-balik sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang galit unti-unting napapalitan ng di may paliwanag na kaba. Where is she? Sigaw ni Alexander sa recruitment manager. Tinatawagan ko ang cellphone niya. Out of coverage. Pinuntahan ng driver ang penthouse. Wala siya roon. Sir, wala po kaming balita. Hindi rin po siya nag-login sa system. Sagot ng manager na nanginginig sa takot. Hinalughog ni Alexander ang penthouse ng tanghali ring iyon. Doon niya nakita ang puting sobre sa lamesa. Nang mabasa niya ang resignation letter at nakitang singsing na naiwan, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isang matinding galit ang sumiklab sa kanya. Paano niya nagawang umalis nang walang pahintulot ko? Oportunista talaga. Pagkatapos akong itali sa kasal, tatakasan niya ako. Ngunit sa likod ng galit na iyon, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsimulang maghanap. Sinubukan niyang tawagan lahat ng kilala ni Claire, pero wala siyang mahanap na impormasyon. 3 araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang opisina ay naging magulo dahil walang nakakagawa ng trabaho ni Claire na kasing husay niya.
Habang nakaupo si Alexander sa kanyang opisina, tulala at tinititigan ng bakanteng mesa sa labas, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Lucas, suot ang kanyang casual na damit, may dalang kape. Hey Alex, balita ko nagkakagulo dito sa floor mo bungad ni Lucas. Ginala niyang paningin sa labas. Nasaan si Claire? Magpapacheck up dapat siya sa akin ngayon para sa follow-up ng lab results niya. Umalis siya, Lucas. Nag-resign ng walang pasabi. Tinakasan ako ng babaeng yon. Sigaw ni Alexander habang ginugulo ang kanyang buhok. I will find her. Sisiguraduhin kong malalagot siya sa ginawa niyang to. Natigilan si Lucas. Tumingin siya sa kaibigan nang may halong gulat at lungkot. Nag-resign siya? At mag-isa siyang umalis? Yes, bakit ka ba nagtatanong? Anong follow-up ang sinasabi mo? Anime lang yon, di ba? Bumuntong hininga si Lucas at ibinaba ang kape sa lamesa. Ang kanyang muka naging seryoso, isang ekspresyon na bihirang makita ni Alexander sa kanyang kaibigan. Alex, hindi ko sana sasabihin dahil nakiusap siya, pero ngayong umalis na siya, baka ito na ang pinaka mabuting desisyon para sa kanya at sa kondisyon niya? What are you talking about? Nanliit ang mga mata ni Alexander. Good for her that she left Alex. Dahil sa totoo lang, kailangan niyang alagaan ng gusto ang kalusugan niya ngayon. She is high risk. Ang tindi ng stress na binibigay mo sa kanya na nakakasama ito sa pagbubuntis niya. Diretsong sabi ni Lucas. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Alexander. Pagbubuntis? Anong sinasabi mo? Claire is pregnant, Alex. 6 weeks. At sa lagay niya nung huling makita ko siya, masyado siyang mahina. Halatang nalilipasan ng gutom, walang pahinga. Alam mo bang po pwedeng makunan ng asawa mo dahil sa pagtatrato mo sa kanya? Napatayo si Alexander. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang mga imahe ng pagsigaw niya kay Claire, ang pagbabawal niya ritong kumain, ang pagtambak niya ng trabaho habang namumutla ang babae, lahat ay bumalik sa kanyang alaala na tila isa pang malaking sampal. Buntis siya at umalis siya habang dala ang anak ko? Bulong ni Alexander. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng galit, kundi isa ng matinding pagsisisi. Ang takot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Yes, at kung ako sa'yo, Alex, ititigil ko na ang galit na yan. Dahil kung may mangyaring masama sa kanila dahil sa paghahanap mo na may kasamang pananakit, hindi mo papapatawad ang sarili mo. Babala ni Lucas bago lumabas ng silid. Naiwan ng mag-isa si Alexander sa gitna ng malawak na opisina. Napatingin siya sa singsing na nasa kanyang palad. Ngayon niya lamang na-realize kung bakit nagre-request si Claire ng mangga, kung bakit nga ba siya nahihilo, at kung bakit tila may matinding takot sa mga mata nito tuwing titingnan siya. Nawala ang babaeng pinakamahalaga sa kanya at ang mas masakit, umalis to dahil sa takot sa sarili niyang asawa. Ang bawat segundo, matapos ang pag-alis si Dr. Lucas sa isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katinoan ni Alexander. Buntis. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang pandinig. Kasabay ng alaala ng bawat pang-aalipusta, bawat pagsigaw, at bawat pagbabawal niya kay Claire na kumain. Napasandal siya sa kanyang upuan at napauboob sa kanyang mga palad. Ang tanging babaeng tinaling niya sa isang kasal na puno ng puot ay nagdadala na pala ng kanyang anak. At tinaboy niya ito dahil sa sarili niyang pride. I have to find her, bulong niya. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang private investigator. Find everything about Claire Rodriguez. High school records, birth certificate, everything. Gusto ko lang malaman kung nasan siya sa loob ng isang oras. Di nagtagal, isang email ang dumating. Nanlaki ang mga mata ni Alexander nang mabasa ang impormasyon. Si Claire ay tubong Lokban, Quezon, ngunit hindi lamang iyon ang nakasulat. Ang kanyang amang si Don Teodoro Rodriguez ay isa palang respetadong asyendero na nagmamay-ari ng pinakamalaking taniman ng niyog at palayan sa probinsya. Si Claire na tinuring niyang isang hamak na sekretarya na naghahabol sa pera ay anak pala na isa sa pinakamayayamang pamilya sa Quezon na mas piniling mamuhay ng simple sa Maynila at patunayan ang sarili. Agad na sumakay si Alexander sa kanyang SUV.
Hindi na siya nagdala pa ng driver. Nilakbay niya ang daan patungo sa bayan ng Quezon na may halong kaba at pagsisisi. Habang papalapit siya sa bayan ng Lukban, bumungad sa kanya isang malawak na arko na may nakasulat na Hacienda Rodriguez. Ang daan tungo sa mansyon ay napaliligiran ng matatayog na puno ng niyog at luti ang bukirin. Pagdating niya sa tapat na isang bahay na bato, nakita niyang isang pamilyar na bulto sa veranda. Si Claire, nakasuot to ng maluwag na duster. May hawak na baso ng gatas at dahan-dahang inahaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin sa malayo. Ang mukha nito'y payapa, malayo sa takot na nakikita ni Alexander sa opisina. "Claire!" sigaw ni Alexander habang bumababa ng sasakyan. Nabitawan ni Claire ang kanyang baso. Ang puting likido kumalat na sa sahig habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Alexander, anong ginagawa mo rito?" Bago pa makalapit si Alexander, isang baritono at maotoridad na boses ang pumigil sa kanya. "Sinong lalaking to, Claire?" Isang matandang lalaki na may matikas na tindig at matalim na tingin ang lumabas mula sa loob ng bahay. Si Don Teodoro. Sa likod nito ay ang ina ni Claire na si Doña Elena na agad na niyakap ang anak. Alam na nila ang lahat. Sinabi na ni Claire ang bawat hapdi, bawat gutom at bawat panlalait na dinanas niya sa kamay ng bilyonaryo. "Lolo, tatay, siya po si Alexander," nanginginig na sabi ni Claire. Isang malakas sa sampal ang sumalubong kay Alexander bago pa siya makapagsalita. Ang ama ni Claire ang gumawa nun. "Kaya mo ba pinakasalan ng anak ko para gawin siyang katulong sa sarili mong kumpanya? Pinagkait mo ang pagkain sa kanya habang dala niya ang apo ko." "Sir, I'm sorry. I didn't know." "Sorry? Ang sorry ay para sa maliliit na pagkakamali, hindi para sa pagpapahirap sa isang buntis," singhal ni Don Teodoro. "Akala mo siguro pera lang ang habol ng anak ko, kaya mo siya hinahamak. Mas mayaman pa ang lupang tinatapakan mo kaysa sa lahat ng shares mo sa logistics." Napayoko si Alexander. Wala siyang maisagot dahil alam niyang tama ang matanda. Tinignan niya si Claire ng may pagsusumamo. "Claire, please, bumalik ka na. Aalagaan kita, I will make it up to you." "Hindi siya sasama sa'yo?" sabi ni Don Teodoro habang nakaharang sa harap ni Claire. "Ngunit kung gusto mong patunayan, nakarapat dapat kang maging ama ng batang yan. Hindi mo muna makukuha ang anak ko sa isang salita lamang. Gusto mong mapanagutan siya? Sige, pero dito ka titira at gagawin mo ang lahat na ipapagawa ko sa'yo." Simula ng hapong iyon, ang buhay ni Alexander ay biglang hari ng korporasyon natapos. Kinabukasan, 4:00 pa lamang ng madaling araw, ginising na siya ni Don Teodoro. Pinagsuot siya ng lumang kamiseta at kupas na maong. "Diyan sa bukid, Alexander. Ang mga trabahador ko ay kumakain sa tamang oras, pero ikaw, dahil pinagkait mo ang pagkain sa anak ko, mararamdaman mo ang pagod bago ka makasubo ng kanin," utos ng matanda. Dinala siya sa malawak na palayan. Ang trabaho niya, mag-araro gamit ang kalabaw sa ilalim ng mahabang araw. Si Alexander, na ang tanging hawak ay mamahaling fountain pen, ay kailangan ng humawak sa maruming araro. Bawat baon ng kanyang paa sa putik ay tila ba paalala sa bawat pagbagsak ni Claire sa opisina. "Sir Alexander, pahinga po muna tayo. Yaya na isang magsasaka, makalipas ang ilang oras." "Hindi," sigaw ni Don Teodoro mula sa malayo. Wala siyang pahinga hanggat hindi niya natatapos ang pitak na yan. Yan ang pakiramdam na tinatambakan ng trabaho, hindi ba? Mula sa bintana ng mansyon, pinanood ni Claire si Alexander. Nakikita niya ang pagtulo ng pawis nito, ang panginginig ng mga braso nito at ang pagkakadapa nito sa putikan. Nasasaktan si Claire dahil kahit kano kasakit ang ginawa ni Alexander, mahal niya pa rin ito. Pero alam niya na kailangan to ng asawa niya. Kailangan itong matutunan ng halaga ng pagkatao ng iba. Lumipas ang mga araw. Si Alexander naging utusan sa sarili niyang biyanan. Siya ang nagbubuhat ng mga sako ng kopra, siya ang naglilinis ng kulungan ng mga baboy at siya ang tagaigib ng tubig. Sa gabi, natutulog siya sa isang maliit na papag. Bugbog ang katawan at puno ng paltos ang mga kamay.
Isang gabi habang naglilinis siya ng mga kagamitan sa bukid, lumapit si Claire na may dalang plato na may pagkain. Kumain ka na? Kumain ka ba? Hindi pinapakain ni tatay. Mahinang sabi ni Claire. Tumingin si Alexander sa kanya. Ang kanyang mukha ay marumi. Ang kanyang mga mata ay pagod pero may bago itong ningning. Ang ningning ng kababaang loob. Claire, I deserve this. Bulong ni Alexander, hindi man lang inahawakan ng pagkain. Nung ginagawa ko sa opisina, hindi ko naisip na tao ka ring napapagod. Now I know. I am so sorry, Claire. Kahit habang buhay akong mag-aararo dito, gagawin ko. Basta mapatawad mo lamang ako. Hindi sumagot si Claire, pero sa bawat patak ng luha ni Alexander na umahalo sa putik ng kanyang mukha, alam nilang dalawa na ang matigas na yelo sa puso ng bilyonaryo ay unti-unti nang natutunaw sa ilalim ng init ng araw sa Quezon. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok ni Don Teodoro dahil ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa ilang araw na pagtatrabaho, kundi sa pagbabagong panghabang buhay. Ang sikat ng araw sa Quezon ay tila walang pakundangan sa pagpapasakit ng balat ni Alexander. Sa ikasampung araw ng kanyang pananatili sa Hacienda Rodriguez, ang dati makinis at maputing balat ng bilyonaryo tila naging kulay tanso na. Puno ng mga galos mula sa pagbubuhat ng mga sako ng niyog at pag-aalis ng damo sa gitna ng palayan. Alas 11 pa lang ng umaga, pero ang pawis ni Alexander ay tila gripo na tumutulo sa kanyang likod. Hawak niya ang isang kalawit, abala sa paglilinis ng kanal sa ilalim ng matinding init. Hindi siya pinapayagan ni Don Teodoro na sumilong hanggat hindi malinis ang daluyan ng tubig. Huwag kang hihinto, Alexander. Yan ang pakiramdam ng walang break, diba? Yan ang utos mo sa anak ko sa opisina ninyo. Sigaw ni Don Teodoro mula sa malayo, habang komportableng nakaupo sa lilim ng isang malaking puno ng mangga. May hawak na baso ng malamig na buko juice. Napanunok si Alexander. Tunong-tuyo ang kanyang lalamunan at ang kanyang mga braso ay nanginginig na sa pagod. Ngunit sa tuwing titingin siya sa itaas sa veranda ng mansyon kung saan nakaupo si Claire na nagbabasa ng libro, tila nakakakuha siya ng lakas. Bawat hampas ng kanyang tool ay tila bayad sa bawat tuhang pumatak sa mga mata ni Claire nang dahil sa kanya. Nang sumapit ang gabi, halos gumagapang na pumasok si Alexander sa maliit na quarters na binigay sa kanya sa likod ng mansyon. Ngunit bago siya makaiga sa kanyang papag, tinawag siya ni Doña Elena. Alexander, si Claire nagrereklamo ng pananakit ng likod. Ang mga katulong abala sa paghanda para sa piyesta bukas. Maaari mo ba siyang tulungan? I-massage mo ang kanyang likod. Dahan-dahan lamang ng dahil sa bata. Utos ng ginang. Hindi na nag-isip pa si Alexander. Mabilis siyang naghilamos, nagpalit ng malinis na kamiseta at pumasok. Sa silid ni Claire. Doon nadatnan niya ang asawa na nakatagilid ang higa. Halatang hindi komportable sa laki ng kanyang tiyan na nagsisimula ng bumukol. Claire, mahinang tawag niya. Alexander, akala ko natulog ka na sa sobrang pagod. Gulat na sabi ni Claire. Hindi ko magagawang makatulog kung alam kong nahihirapan ka. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama. Ang amoy ng kwarto ni Claire, amoy fresh linen at sampagita, ay tila ba nagpakalma sa pagod niyang sistema. Dahan-dahang tinuon ni Alexander ang kanyang mga kamay sa likuran ni Claire. Ang kanyang mga palad na dati malambot at pang-opisina ay magaspang na. Ngayon, dahil sa mga paltos. Ngunit ang haplos niya ay puno ng pag-iingat at lambing. Masakit ba rito? Tanong niya habang dahan-dahang minamasahe ang ibabang bahagi ng likod nito. Medyo, salamat, bulong ni Claire. Napapikit siya. Ang init ng kamay ni Alexander ay tila ba dumadaloy sa kanyang buong katawan. Nagdadala ng kuryenteng matagal nang hindi nararamdaman. Isang kuryente na hindi gawa sa galit, kundi sa isang bagay na pilit nilang itinatago. Habang tumatagal ang masahe, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Hindi dahil sa tensyon, kung hindi dahil sa damdamin. Lumingon si Claire at nagtama ang kanilang mga mata. Sa malapit na distansya, nakita ni Claire ang pagbabago kay Alexander. Ang dating mapagmataas na bilyonaryo ay mukhang tao ngayon. May pagsisisi, may pag-aalaga at may pag-ibig sa kanyang mga mata. Claire, patawarin mo ko? Bulong ni Alexander. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mukha ni Claire.
Ang laki ng nawala sa akin dahil sa kayabangan ko. Akala ko, pera't kapangyarihan ang mahalaga. Pero nung nawala ka, nalaman kong may anak tayo. Doon ko na-realize na ikaw lang pala ang kumpanyang ayokong malugi. Di nakasagot si Claire. Ang kanyang puso tumitibok ng mabilis. Gaya nung gabing yon sa mansyon. Pero sa pagkakataong to, gising ang kanyang diwa at alam niya ang kanyang ginagawa. Dahan-dahang tinaas ni Alexander ang kanyang kamay. Hinaplos ang pisngi ni Claire patungo sa kanyang labi. Ang sumunod na sandali ay tila paghinto ng oras. Isang banayad at mapusok na halik ang pinagsaluhan nila. Isang halik na nagdadala ng lahat ng sorry na hindi masabi ni Alexander at lahat ng mahal pa rin kita na hindi maamin ni Claire. Ang bawat haplos ay tila pagbura sa mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng dilema at ng malamig na simoy ng hangin sa Quezon, ang dalawang kaluluwa na dating magkaaway ay muling nagtagpo sa ilalim ng kumot ng pagnanasa at pagpapatawad. Naging intimate ang gabing iyon. Hindi to gaya ng unang gabi nila na puno ng kalituhan at epekto ng gamot. Ito ay may malay, may damdamin at may pangako. Ang bawat halik ni Alexander sa tiyan ni Claire ay tila ba panunumpa na pinoprotektahan niya ang bata at ang ina nito hanggang sa kanyang huling hininga. Kinaumagahan, bago pa magpaliwanag, kailangan ng lumabas ni Alexander para bumalik sa bukid. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang isang sulat sa tabi ng una ni Claire. I will work for your father's forgiveness as long as it takes because you and our baby are worth more than all the billions in the world. I love you, Claire. Paglabas niya, sinilubong siya ni Don Teodoro na may dalang 2 balde ng tubig. Oh, bakit nakangiti ka? Akala mo ba tapos na ang parusa mo dahil nakasilip ka sa kwarto ng anak ko? Mag-igib ka na ng tubig mula sa balon hanggang mapuno ang tangkay sa likod. Bilisan mo. Ngumiti lang si Alexander. Kahit 10,000 balde pa ang igibin niya, gagawin niya. Dahil alam niya na sa loob ng bahay na iyon, ang kanyang mag-ina ay naghihintay sa kanya. At ang spark na nagsisimula kagabi ay isa ng apoy na hindi niya nahahayaan na mamatay. Matapos ang buong araw ng pagbibilad sa araw at pagpapakapagal sa ilalim ng utos ni Don Teodoro, hindi inaasahan ni Alexander na sa paglubog ng araw, aanyayahan siya ng matanda sa silong ng isang malaking puno ng nara. May nakandang isang bilao ng pulutan, inihaw na liempo at kinilaw na tanige at isang bote ng paboritong lambanog ng mga taga-Quezon. Maupo ka, Alexander, maotoridad na sabi ni Don Teodoro. Ang boses nito hindi na kasing talim ng dati pero nandun pa rin ang bigat ng isang ama. Nag-inuman ang dalawa sa ilalim ng maliwanag na buwan habang ang mga kuliglig ay humuhuni sa paligid. Seryosong nag-uusap ang magbiyanan. Walang nakakarinig sa kanilang diskusyon, tanging usok ng tabako ni Don Teodoro at ang matitinding tingin ni Alexander ang naging saksi sa usapang lalaki sa lalaki. Walang nakakaalam kung anong hinihinging pangako ng matanda o kung ano nga bang sakripisyo ang handang gawin ng bilyonaryo para sa kanyang mag-ina. Ang tanging nakikita ng mga katulong ay mula sa malayo ang pagtango ni Alexander nang may matinding paninindigan bago sila tuluyang maghiwalay ng maghahating gabi na. Kinaumagahan nagising si Claire nang may mabigat na pakiramdam. Ang una niyang ginawa ay ang aplusin ang kabilang panig ng kama. Umaasang mararamdaman pa rin ang init ni Alexander mula kagabi, pero malamig na ang unan. Mabilis siyang bumangon. Binaliwala ang kanyang pagkahilo. Pero, lumabas ng kwarto. Nay, nasan si Alexander? Tanong niya kay Doña Elena na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Hindi ko alam, iha. Maagang umalis kasama ng tatay mo? Sagot ng ina na hindi man lamang tumitingin sa kanya. Pumunta si Claire sa bukid. Hinanap niya ang bulto ng lalaking nakayoko sa putikan pero wala ang pamilyar na charcoal gray na SUV nito sa garahe. Hinarap niya ito sa kulungan ng mga hayop, sa bodego ng kupra at maging sa dulo ng irigasyon. Pero tanging mga sagot ng mga trabahador lang na abala sa pagtatrabaho ang nakikita niya. Kuya, nakita niyo po ba si Alexander? Tanong niya sa isang magsasaka. Naku, Ma'am Claire, nakita ko po kaninang madaling araw dala ang gamit niya. Sumakay po siya ng sasakyan at di na nagmamadali. Sagot ng tauhan. Doon na bumigay ang tuhod ni Claire. Napaupo siya sa damuhan. Di alintana ang dumi sa kanyang duster.
Ang takot na palaging tinatago niya ay biglang sumabog. Akala niya naging maayos ng lahat kagabi. Akala niya ay sapat na ang pagsisisi nito, pero sa isip niya baka napagod na si Alexander sa hirap ng buhay sa probinsya. Baka mas pinili nito ang marangyang buhay sa Maynila kaysa sa paghihirap ng kanyang ama. Iniwan niya na ako, hikbi ni Claire. Akala ko, totoo na. Akala ko magbabago na siya. Nagsimulang dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hagulhol niya puno ng pait. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Bakit ka umiiyak, Claire? Hindi ba't yun ang gusto mo? Ang mawala siya sa paningin mo dahil sa ginawa niya sa'yo? Tanong ni Don Teodoro na may bakas na pilong ngiti sa mga labi. Hindi, tay. Hindi ko na kaya. Sigaw ni Claire habang nakatingala sa ama. Basa ng luha ang mukha. Kahit anong gawin niya, mahal ko siya. Mahal ko si Alexander. Ayoko siyang mawala. Sana hindi niyo na lang siya pinahirapan ng ganon. Sana hindi ko na lang siya, pinatawad ko na siya kaagad. Baka bumalik na siya sa Maynila ng dahil sa atin. Ngunit imbes na magalit, biglang humalakak ng malakas si Don Teodoro. Ang tawa niya ay umalingaw sa buong hasyenda. Nakita mo na, Elena? Sabi ko sa iyo bibigay din ang anak mo. Nagdaka si Claire. Anong nakakatawa, tay? Saktong sa sandaling yon, isang mahabang linya ng mga luxury cars ang pumasok sa malawak na driveway ng Hacienda Rodriguez. Nangunguna rito ang pamilyar na sasakyan ni Alexander, kasunod ang dalawa pang mamahaling sasakyan na hindi maliligaw sa probinsya. Huminto ang mga sasakyan sa tapat mismo nila. Unang bumaba si Alexander, suot ng isang napakalinis na puting barong. Malayo sa putikan at duming huling nakita ni Claire. Mabilis siyang lumapit kay Claire at inalalayan tong tumayo, sabay puna sa mga luha nito. Shh! Bakit ka umiiyak? I told you I'm never leaving you again. Bulong ni Alexander nang may malapad ng ngiti. Mula sa likurang sasakyan, bumaba ang mga magulang ni Alexander at ang lolo nitong si Don Alfonso na bakas ang kagalakan sa mukha. May dala silang mga basket ng prutas, mga mamahaling regalo at mga dokumentong tila bahagi ng isang formal na tradisyon. Iha, bati ni Don Alfonso habang lumalapit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Narito kami para gawin ang tama. Hindi lang to basta paghingi ng tawad ng apo ko. Narito kami para sa formal na pamamanhigan. Napanganga si Claire. Tumingin sa kanyang ama na ngayon nakikipagkamay na kay Alexander ng may respeto. Yan ang pinag-usapan namin kagabi sa inuman, Claire. Paliwanag ni Alexander habang yakap siya mula sa likod. Sinabi ko sa tatay mo na hindi sapat ang kasal natin sa West. Gusto kong hingin ng kamay mo ng formal sa harap ng pamilya natin. Gusto kong pakasalan kang muli sa simbahan, sa harap ng Diyos, at sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa'yo. Maaga akong umalis para sunduin sila sa Maynila dahil gusto kong sorpresahin ka. Kaya pala kayo, tawa ng tawa ni nanay, singhal ni Claire, pero may kasama ng ngiti sa gitna ng kanyang mga luha. Pinagkaisahan ninyo ko? Kailangan nating siguraduhin na mahal mo talaga itong taga Maynila na ito bago siya tuluyang tanggapin sa pamilya, biro ni Don Teodoro. Pumasok ang lahat sa loob ng mansyon. Ang hapagkainan ay puro ng mga pagkaing Quezon, pansit habhab, longganisang lukban at sari-saring kakanin. Sa gitna ng masayang usapan ng dalawang pamilya, magkatabing nakaupo si Alexander at Claire. Sa ilalim ng mesa magkahawak kamay sila habang ang kamay ni Alexander ay paminsan-minsan dumadampi sa tiyan ni Claire. Wala na ang bilyonaryong malupit. Ang narito ngayon ay isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng bukirin. Ang pamamanikan ay naging isang selebrasyon ng bagong simula. Isang simula na hindi na nabubuhay sa puot at takot, kundi sa pag-ibig na dumaan sa apoy at putik, pero nanatiling matatag. Ang bawat detalye sa loob ng mansyon ng mga Rodriguez ay tila isa na lang mabigat at maingat na pinintang obra maestra sa huling araw ng pamamanikan. Ang amoy ng masarap na inihaw na liyempo, longganisang lokban at ang sariwang gata ng niyog ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na ipinadala ni Alexander mula sa Maynila. Ngunit sa likod ng karangyaan, ang mas mahalagang kaganapan ay ang pag-uumpisa ng paghilom ng dalawang pamilya na pinagtagpo ng tadhana at pagkakamali.
Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa sinaunang nara, magkaharap ang mga magulang ni Alexander. Bakas ang kagalakan sa kanyang mga mata habang pinagmamasa ng kanyang apo na ngayon ay hindi nang mapagmataas na bilyonaryong kilala niya. Ang balat nito ay bahagyang nangitim dahil sa pagbababad sa bukid. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na, ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang aking apo ay dumaan sa butas ng karayom sa inyong mga kamay, Teodoro. Nakangiting simula ni Don Alfonso habang itinataas ang kanyang baso ng lambanog bilang pagpupugay. At nagpapasalamat ako sa inyo dahil ang lalaking nakikita ko ngayon sa harap ninyo ay hindi nang malamig na korporadong nakilala ko. Nahanap niya ang kanyang puso sa putika ng inyong bukid at nahanap niya ang kanyang dangal sa pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Higit pa sa lahat ng stocks at kumpanya namin ang natutunan niya rito, ang pinakamalaking asset niya. Tumango si Don Teodoro. Seryoso pero may bakas na ng pagtatanggap at paghanga sa tatag ng loob ni Alexander. Ang lupa hindi nagsisinungaling, Alfonso. Kung anong itanim mo, yun ang aanihin mo. Nagtanim si Alexander ng tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba sa ilalim ng init ng araw sa Quezon. Kaya ngayon, handa na kaming ibigay sa kanya ang aming basbas. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang paninindigan bilang isang lalaki na handang magpakumbaba para sa kanyang minamahal. Sa gitna ng formal na pag-uusap na ito, muling tumayo si Alexander at tumapit kay Claire. Sa harap ng kanilang mga pamilya, dahan-dahan siyang lumuhod sa kabilang tuhod. Ang kanyang mga mata, diretsong nakatingin sa mga mata ni Claire na ngayon nangingilid na naman ng luha. Nilabas niya isang bagong singsing, isang disenyong pasadya na may nakaukit na mga talulot ng sampagita at maliliit na brilyante, sumisimbolo sa kanilang pinagmulan at sa bagong simula. Claire? Ang boses ni Alexander bahagyang nanginginig sa emosyon. Sa harap ng ating mga magulang, muli kong hinihingi ang iyong kamay. Hindi na bilang isang boss na nag-uutos kundi bilang isang asawa na handang magsilbi sa iyo habang buhay. I promise to be the man you and our children deserve. I will protect you, cherish you, and never let you feel alone again. Mahal na mahal kita, Claire Rodriguez Von Kleist. Sa gitna ng palakpakan at mga luhang puno ng saya, muling nag-isang dibdib ang dalawa sa isang engrandeng kasal sa Katedral ng Lokban. Ang buong bayan naging saksi sa pag-iisang iyon, isang pagdiriwang na hindi lang ng pag-ibig, kundi ng tagumpay ng pagpapakumbaba laban sa garbo ng mundo. Ang dating sekretarya ay naging reyna ng puso ng bilyonaryo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang busilak na puso. Pagkaripas ng 7 buwan, ang sikat ng umaga sa penthouse sa Maynila ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga dating asul na folder at tambak na papeles na sumisimbolo sa pagiging workaholic ni Alexander ay naglaho na. Napalitan ng mga ito ng mga gamit ng sanggol, malalambot na unan at mga litrato ng kanilang masayang pamilya sa Quezon na nakasabit sa bawat sulok ng dingding. Isang hapon, habang nagpapahinga si Claire sa kanilang malawak na silid, habang inihimas ang kanyang malaking tiyan na tila sasabog na, bigla siyang nakaramdam ng matinding paghilab. Alexander, ang mga bata, lalabas na yata sila. Nagkagulo ang buong penthouse. Si Alexander na dating laging kalmado sa gitna ng mga bilyong pisong deal ay tila nawala ng direksyon sa sobrang kaba. Muntik pa siyang makalimutan ng hospital bag sa sobrang pagmamadali. Mabilis silang dinala sa ospital kung saan maghihintay na ang kanilang pamilya at si Dr. Lucas na may nakakalokong ngiti dahil alam niya na siyang unang nakatuklas ng sekretong ito. Makalipas sa ilang oras ng hirap, panalangin at mahigpit na pagkakahawak ni Alexander sa kamay ni Claire sa loob ng delivery room. Isang kambal na iyak ang umalingaw-ngaw. Isang lalaki at isang babae, ang mga anghel na naging simbolo ng kanilang pagpapatawad sa isa't isa. Nang pumasok si Alexander sa recovery room para bisitahin ang kanyang mag-ina, nakita niya si Claire na pawisan pero may pinakamagandang ngisi sa kanilang mga labi. Hawak nito ang 2 munting sanggol na nakabalot sa asul at kulay rosas na kumot. Halos hindi makapaniwala si Alexander na ang mga munting buhay na ito ay bunga ng kanilang pagmamahalan. Meet your children, Alexander, bulong ni Claire habang humahalik sa noo ng mga sanggol.
Dahan-dahan at nanginginig, kinuha ni Alexander ang sanggol ng lalaki. Hello there, Clarence. Ikaw ang magiging katuwang ko sa lahat at sisiguraduhin ko lalaki kang may respeto sa bawat babae at may malasakit sa bawat tao, anuman ang antas nila sa buhay. Pagkatapos, sinalikan niya ang noo ng sanggol na babae na nasa bisig ni Claire. At ikaw naman, ang magiging aming munting prinsesa Alexandria, hinding-hindi ka makakaranas ng kahit anong hirap, anak, dahil poprotektahan kita ng buhay ko. Ikaw ang paalala sa akin kung gaano katatag ang iyong ina. Tumulo ang luha ni Alexander habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Ang bilyonaryong dati walang ibang iniisip kundi ang sarili ay nahanap ang kanyang tunay na kayamanan sa mga bisig ng kanyang asawa at ng mga anak. Ang bawat sentimo sa kanyang bangko ay walang halaga kumpara sa tawa ng kanyang kambal at sa ngiti ni Claire. Mula noon, hindi na naging malupit na amo si Alexander. Ang Von Kleist Industries ay naging isang kumpanya na may puso, kung saan ang mga empleyado ay tinuturing na pamilya at hindi lang basta numero. Ang Hacienda Rodriguez naman ay naging madalas nilang bakasyonan, kung saan tinuturuan ni Alexander ang kanyang mga anak na maglakad sa putikan ng bukid upang matutunan ang halaga ng bawat butil ng kanin at ang ganda ng payak na pamumuhay. Ang kambal na sina Clarence at Alexandria ay lumaking puno ng pagmamahal sa isang mundong di nakabase sa kapangyarihan kundi sa tunay na serbisyo, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Ang kwento ni na Alexander at Claire ay isang malalim na paalala na ang buhay hindi palaging tungkol sa kung gaano ka kabilis o kasing yaman. Minsan kailangan nating dumaan sa pinakamahirap na pagsubok at pinakamalalim na putik upang makita ang tunay nating halaga at halaga ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang pangalawang pagkakataon o second chance ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay isang dakilang regalo na binibigay ng mga taong tunay na nagpapakumbaba at handang magbago mula sa puso. Walang taong perpekto, ngunit ang taong may lakas ng loob na harapin ang kanyang mga pagkakamali, tanggapin ang parusa at pagtrabahuhan ang kanyang pagbabago ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Ang tunay na pag-ibig hindi lang basta nararamdaman sa gitna ng karangyaan. Ito ay pinaghihirapan sa gitna ng hirap, pinaglalaban sa gitna ng puot, at higit sa lahat, nabubuhay dahil sa kapangyarihan ng pagpapatawad.